Maria? Ulit niya. Dahan-dahang humakbang palapit sa kanya. Umiling siya. Iniiwas ang tingin sa kanya. Nagkakamali kayo, sir. Mabilis niyang sagot. Sinuri ni Gabriel ang mukha niya. Pilit binubuo ang piraso ng puzzle sa isipan niya. Hindi. Sigurado ako. Ikaw yun. Mabilis na bumabaw ang hininga ni Maria na puno ng takot ang mga mata niya at mabilis siyang naglakad palayo. Marami pa po akong trabaho, sir. Pasensya na. Teka lang. Tawag ni Gabriel at narinig niyang sinundan siya ng mayabag niya. Talagang ganun? Gagawin mo akong parang hangin? Wala man lang pagbati? Mas binilisan ni Maria ang lakad niya pero mas mabilis si Gabriel. Hinawakan niyang braso niya. Mahigpit pero hindi masakit. Maria, ako to. Pasensya na, sir. Isa lang akong empleyado. Wala akong masasabi sa inyo. Nakatingin pa rin sa kanya si Gabriel ng matalim. Kung ganun. Aniya at lumapit pa. Sasagutin mo lang ang isang tanong. Napaatras siya. Ano yun? Seryosong mukha niya puno ng otoridad. May mga anak ka ba? Pinunasan ni Maria del Rosario ang pawis sa kanyang noo habang pinagsasabay niyang buhatin ang dalawang mabibigat na supot ng grocery at alalayan ang tatlo niyang makukulit na anak habang naglalakad sila sa makipot na eskinita papunta sa maliit nilang apartment. Kumirot ang puso niya nang masilayan ng tatlo. Ang kanyang mahal na triplets na sina Leah, Leo at Lucas. Sila ang mundo niya. Silang lahat para sa kanya. Mommy, pritong itlog na naman ba tayo ngayong gabi? Inosenteng tanong ni Leo habang kumikislap ang malalaking kayumanggi niyang mata. Puno ng pag-asa. Pinilit ni Maria na ngumiti kahit na parang kinukurot ang kanyang puso. Oo anak, malakas na pagkain ng itlog para sa malalakas na bata na katulad mo. Natawa si Lucas. Gusto ko, extra crispy. Ako rin, Mami! Sigaw ni Leah. Sabay hila sa palda ni Maria. Mas mabigat pang bigat ng responsibilidad niya kumpara sa mga dalang grocery. Bawat hakbang patungo sa maliit nilang isang kwarto na apartment ay paalala ng buhay na pinili niya. Mas tamang sabihin ng buhay na siya'y napilitang piliin. Iniwan niyang pag-ibig, seguridad at kaginhawaan nang desisyon na niyang lumayo kay Gabriel Montenegro, ang lalaking kumuha ng puso niyang ngunit hindi kailanan maaring malaman ang tungkol sa mga batang nabuo mula sa kanilang pagmamahalan. Habang inilalabas niyang mga pinamili sa mga supot, nagbalik sa kanyang mga alaala ng araw na iyon. 5 taon nang lumipas mula nang iwan niya si Gabriel. Naalala niyang araw na nadiskubre niyang buntis siya. At hindi lang iisang bata, kundi triplets pa. Nanginginig ang mga kamay niya habang paulit-ulit niyang binabasa ang resulta ng test. Paano kung malaman ni Gabriel? Paano niya matatanggap ito? Isa siyang bilyonaryong tagapagmana na nakatali sa mga inaasahan ng pamilyang mayayaman. Hindi niya sila matatanggap. Bulong niya sa sarili nung araw na iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtago. Mommy, kinakain na naman ni Lucas ang tinapay. Reklamo ni Leah. Hinahatak ang braso ni Maria. Lucas, itigil mo yan hanggang hapunan. Saway ni Maria, ngunit hindi niya napigilang mapangiti nang makitang inosenteng mukha ng anak. Punong-puno ang puso niya, ngunit hindi ganun kagaan ang kanyang buhay. Sa ibabaw ng mesa sa kusina, nagkalat ang mga bayarin, upa, kuryente, at mga medical check-up ng mga bata. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho pa ng mas matindi. Pero bilang isang tagalinis sa hotel, sapat lamang ang kanyang kita para tugunan ang kanilang pangangailangan. Pagkaupo niya sa lamesa, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang caller ID, Royal Grand Hotel. Hello?
Sagot niya ng may halong kaba. Inihanda niya na ang sarili sakaling masamang balita mula sa manager. Maria, kailangan kang pumasok bukas. May espesyal na bisitang darating. Siguraduhin mong walang palpak. VIP to, malaking tao. Matigas na boses ng manager niya. Opo ma'am, darating po ako. Sagot ni Maria. Pinaplano na agad kung paano niya pagsasabihin ang shift at ang schedule ng mga bata sa eskwelahan. Wala siyang ideya na ang malaking bisita na iyon ay si Gabriel Montenegro. Kinabukasan, isinuot ni Maria ang kanyang simpleng uniforme sa hotel. Maingat na itinali ang buhok niya sa isang malinis na ban. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpakita ng isang babaeng pagod pero determinado. Kailangan niya maging perpekto ngayong araw. Paulit-ulit na umalingangaw si isip niya. Ang sinabi ng manager. Walang pagkakamali. Lina, pakiusap. Bantayan mo muna ang mga bata. Pakiusap ni Maria sa kanyang matalik na kaibigan na nakatira lang sa kabilang unit. Siyempre, pero Maria, pinapahirapan mo na masyadong sarili mo. Dapat mo nang sabihin sa kanya. Sagot ni Lina habang nakakunot ang noo. Kanino? Sinong dapat kong pagsabihan? Kunwari inosenteng tanong ni Maria, pero alam niya kung sinong tinutukoy ni Lina. Alam mo kung sino? Si Gabriel, ang ama ng mga anak mo. Huminto ang hininga ni Maria. Wala na siya sa buhay namin, Lina, at hinding-hindi na siya babalik. Sa hotel, gumalaw siya na parang makina. Nagpupunas, nag-aayos, at sinisigurong perpekto ang bawat sulok ng Grand Lobby. Ang tunog ng mapapalapit na yabag ay umalingaw-ngaw mula sa entrada. Tumingin siya saglit at doon niya nakitang pamilyar na figura na dumadaan sa umiikot na salamin na pinto. Tumigil ang mundo niya. Gabriel Montenegro. Matipuno pa rin ang tindig, makapangyarihan pa rin ang lakad. Wala pa rin kupas ang matalim niyang mga mata at malaukit na panga. Parang hindi nagbagong lalaking ito. Napalingon si Maria paharap. Mahigpit na hawak ang mga gamit panglinis. Parang mga sandaling magpuprotekta sa kanya. Maria! Sigaw ng manager niya na parang baril na pumutok. Front desk, ngayon din. Papunta na po. Sagot niya. Nanginginig pang puso niya. Pinilit niyang manatiling nakayuko. Mga mata nakatutok sa marmol. Nasahig habang papalapit sa front desk. Pero biglang narinig niyang boses na alam niya. Ipadala ang mga bagahe ko sa penthouse. Ayoko may istorbo. Matigas na utos ni Gabriel sa concierge. Lumambig ang mga kamay ni Maria habang pinupunasan niya ang desk. Ramdam niya ang kanyang presensya. Malakas, makapangyarihan. Parang isang bagyong padating. Pinilit niyang kontrolin ang hininga niya, pero parang sasabog ang dibdib niya. Excuse me. May malalim na boses na nagsalita mula sa likuran niya. Nanigas siya. Ramdam niyang bigat ng presensya niya sa likod. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Miss, alam mo ba kung nasa ng elevator? Malapit na ngayon ang boses na iyon. Masyadong malapit. Halos mabingi siya sa sariling tibok ng puso. Hindi niya ako makikilala. Hindi niya ako makikilala. Nilunok niya ang kaba at sumagot ng mahinahon. Hindi lumilingon. Diretso lang po, sir. Tumahimik sa likuran niya. Ramdam niya na parang may nagmamasid sa kanya. Kumuyom ang kamay niya sa tela ng panlinis. Pero bago siya makapagpaluwag ng hininga, may kumalapit sa balikat niya. Maria? Tanong ng boses na puno ng pagdududa. Nanlaki ang mga mata niya. Tumigil ang mundo. Humarap si Maria. Nanginig ang dibdib niya na parang paputok. Nagtamang kanilang mga mata. At sa loob ng isang saglit, parang huminto ang oras. Tinitigan niya si Gabriel.
At may kunot sa noo niya na parang nagtataka. Maria? Ulit niya, dahan-dahang humakbang palapit sa kanya. Umiling siya. Iniiwas ang tingin sa kanya. Nagkakamali kayo, sir. Mabilis niyang sagot. Sinuri ni Gabriel ang mukha niya. Pilit binubuo ang piraso ng puzzle sa isipan niya. Hindi. Sigurado ako. Ikaw yun. Mabilis na bumabaw ang hininga ni Maria. Napuno ng takot ang mga mata niya at mabilis siyang naglakad palayo. Marami pa akong trabaho, sir. Pasensya na. Teka lang. Tawag ni Gabriel. At narinig niyang sinundan siya ng mayabag niya. Talagang ganun? Kagawin mo akong parang hangin? Wala man lang pagbati? Pas binilisan ni Maria ang lakad niya. Pero mas mabilis si Gabriel. Hinawakan niya ang braso niya. Mahigpit pero hindi masakit. Maria, ako to. Mas bumilis pang tibok ng puso niya. Pasensya na, sir. Isa lang akong empleyado. Wala akong masasabi sa inyo. Unti-unti niyang hinila ang braso niya palayo. At pinakawalan naman siya ni Gabriel. Pero nakatingin pa rin siya sa kanya ng matalim. Kung ganun, aniya at lumapit pa. Sasagutin mo lang ako ng isang tanong. Napaatras siya. Ano yun? Seryosong mukha niya, puno ng otoridad. May mga anak ka ba? Nanigas ang katawan ni Maria. Bumilis ang tibok ng puso niya na parang drum. Iniwas siyang tingin. Hindi ko kailangang sagutin yan. Mabilis ang sagot niya. Pero hindi na kailangan ng sagot. Kita ni Gabriel ang sagot sa mga mata niya. Lagi niyang napapansin ang bawat maliit na galaw ni Maria noon pa. Kilalang kilala niya siya. Sinimangutan niya ito at parang may naisip na mahalagang bagay. Parang may isang bagay na napagtanto niya. Umikot si Maria. Lumakad ng mabilis paalis. Isang paa sa harap ng kabila. Isang hakbang. Isa pa. Lakad lang. Lakad lang. Pero parang may aninong nakasunod sa kanya. Parang hindi na siya makawala sa titig niya. Pagdating sa locker room, napasandal siya sa pader. Halos mabitawan ng panlinis. Humihingal siya. Ramdam niyang nanginginig ang buong katawan niya. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Alam niya. Alam niya. Bulong niya sa sarili. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Pagtingin niya, may mensahe mula kay Lina. Si Leo. May lalaki nakatingin sa kanya mula sa itim na kotse. Sabi niya kamukha raw niya. Nalaglag ang cellphone niya mula sa kamay niya. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Halos mabitaw niya ang cellphone niya. Sa higpit ng pagkakahawak. Siya yun. Bulong niya. Nangangatog ang boses. Gabriel. Nakatingin siya. Alam niya. Nakatitig si Maria sa cellphone. Nanginginig ang madaliri na parang ayaw pindutin ng screen. Bababawat, putol-putol ang kanyang paghinga. Siya yun. Bulong niya. Mabilis na tumitibok ang puso na parang tambol ng digmaan sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa pinto ng locker room. Iniisip na baka bigla na lang pumasok si Gabriel anumang sandali. Namamasa ang kanyang mga palad habang pinaghalong takot at kabang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi. 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 Hindi pwedeng mangyari to. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalmang isipan. Nanginginig ang madaliri niya habang nagtatype ng mensahe kay Lina. Ilak mong pinto. Huwag mong papasukin kahit sino. Pauwi na ako. Pagkapindot ng send button, narinig niyang dahan-dahang bumukas ang pinto ng locker room. Tumalo ng puso ni Maria hanggang lalamunan niya. Mabilis siyang bumaling. Nanlalaki ang mga mata. Handang harapin siya. Pero hindi si Gabriel ang pumasok. Isa sa mga tauhan ng housekeeping lang. Si Jana. Oy, okay ka lang ba? Para kang nakakita ng multo. Tanong ni Jana.
habang nakatingin sa kanya na puno ng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Maria, ngunit hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Medyo mahirap lang ang araw. Alam mo na. Totoo yan. Kapag VVIP guest, laging masakit sa ulo. Sagot ni Jenna, kasabay ng paghagis ng bag niya sa locker. Napakunot noo si Maria. VVIP guest. Oo nga pala. Pasok si Gabriel doon, isang malaking kliyente. Nagpaikot-ikot ang isip niya. Tinatahi ang bawat detalye ng mga nangyari. Ang mukha niya, ang boses niya, ang reaksyon niya. Hindi siya tanga. Hindi siya tanga. Kalma lang. Dapat kalmado ka. Bulong niya sa sarili habang mabilis na kinuha ang gamit sa locker. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang makapiling ang kanyang mga anak. Yun lang ang mahalaga. Lubog ng araw nang makarating si Maria sa apartment. Kumatok siya gamit ang isang particular na ritmo. Isang lihim na katok na itinuro niya sa kanyang mga anak para makilala siya. Lalo na kapag may emergency. Bumukas ang pinto at sumilip ang tatlong maliliit na mukha. Leah, Leo at Lucas. Mommy! Sigaw ni Leah at mabilis na yumakap sa kanya. Mga mahal ko. Bulong ni Maria, mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak. Ninanamnam ang bango ng kanilang buhok. Punong-puno siya ng ginhawa, pero alam niyang hindi siya maaring magpakakampante. Pinapasok niya agad ang mga bata at agad na nilakang pinto ng doble. Nasa sala si Lina, nakatayo, nakatas ang kilay at nakapamewang. Halatang puno ng pag-aalala. Anong nangyari, Maria? Sino yung lalaking yun? Matalim ang linya na nabuo sa labi ni Maria. Lumod siya para pantayin ang tingin sa kanyang mga anak. Mga anak, pumasok muna kayo sa kwarto. Huwag niyong bubuksan ng pinto, kahit kanino. Maliban sa akin. Naintindihan niyo? Pero mommy, umpisan pa lang ni Leo. Pero tinapunan siya ni Maria ng matalim na tingin. Napayuko si Leo at tahimik na sumunod kasama ang kanyang mga kapatid. Paminsan-minsan, napapalingon pa sila, puno ng pag-aalala. Pagkasara ng pinto ng kwarto, bumagsak ang mabraso ni Lina. Sige, magsalita ka na. Anong nangyayari? Nanghina ang tuhod ni Maria habang naupo siya sa sofa. Binaon niyang mukha sa mga palad. Siya na nga, Lina. Si Gabriel. Bumalik siya. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Parang tinamaan ng kidlat. Hindi. Imposible. Sigurado ka bang siya yun? Nasa hotel siya, Lina. Nakita ko siya. Nakita niya rin ako. Sagot ni Maria. Halos mabasag ang boses sa panginginig. Sinundan niya kami, Lina. Sabi ni Leo. May lalaki nakatingin sa kanya mula sa isang itim na kotse. Siya yun, Lina. Siya yun. Kalma. Kalma. Sabi ni Lina habang hinawakan ng balikat ni Maria. Malakas ngunit mahinaw ng tinig niya. Tingnan mo ako. Makinig ka. Kaya pa natin to. Hindi pa niya alam ang tungkol sa mga bata, di ba? Biglang napatingin si Maria kay Lina. Tila nabuhusan ng malamig na tubig. Matalino siya, Lina. Mapagmasid siya. Malalaman niya rin. Alam kong alam niya na. Lalong hinigpitan ni Lina ang hawak sa kanya na parang sinusubukang itanim sa isipan niyang lakas. Maria, hindi ka natatakbo ulit. Hindi mo na kailangan. Ang dami mong itinayo rito. May bahay na kayo. May mga kaibigan ng mga bata. May eskwelahan sila. Sa tingin mo, matatakasan mo siya kung tatakbo ka? Panahon na para harapin mo siya. Tumamang mga salita ni Lina na parang punyal sa dibdib ni Maria. Tama siya. Alam niyang tama si Lina. 5 taon siyang tumatakbo. At ito siya ngayon. Bumalik sa parehong lugar na ipinangako niyang iiwan niya na.
Paano kung kunin niya na sila sa akin, Lina? Basag na basag ang boses ni Maria. Halata ang takot at kawalan ng pag-asa. Lumambot ang mga mata ni Lina, ngunit nanatili pa rin ang tapang sa kanyang tingin. Kung susubukan niya, lalaban tayo. Lalaban ka, Maria. Gamitin mong lahat ng meron ka. Hindi na ito oras ng pagtakas. Oras na ng laban. 2 araw ang lumipas ng walang bakas ni Gabriel. Pero imbis na gumana ang pakiramdam ni Maria, lalo lang siyang hindi mapakali. Paulit-ulit siyang tumatawag kay Lina para kamustahin ang mga bata. Kaya't nasa gitna ng trabaho, bawat tunog, bawat suliyap ng isang estranghero, parang bantana sa kanya. Sa hotel, gumalaw siya na parang multo. Nakayuko, iniiwasang magtagpo ang tingin. Sa sino mang nakasuot na coat, usot, mas kaunting makapansin sa kanya, mas mabuti. Pero may ibang planong tadhana. Kakatapos lang niyang linisin ang isa sa mga gas suits nang biglang tumunog ang kanyang walkie-talkie. Maria, mag-report ka sa penthouse. Request ng VVIP. Parang bumaliktad ang sikmura niya. Penthouse. Ang kanyang penthouse. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang device. Copy. Papunta na. Parang isang habang buhay ang biyahe. Paakyat ng penthouse. Nakikita niya ang sarili sa salamin ng elevator. Ang takot na malinaw sa kanyang mga mata. Ginawa niya ng lahat para iwasan siya. Pero parang pinaglalaroan siya ng kapalaran. Bawat hakbang papunta sa engranding double doors ng penthouse suite. Parang mabigat na bakal ang kanyang mga paa. Kumatok siya. Mababaw ang hininga niya. Tumitibok ang puso niya na parang kulog. Bumukas ang pinto. At nandun siya. Si Gabriel Montenegro. Tumayo siya sa harap niya. Mas matalim ang panga kaysa natatandaan niya. Nakatunong mga mata niya kay Maria. Puno ng di maipaliwanag na tensyon. Nakaputing button-down shirt siya. Nakatupi ang mga manggas. Kaya kitang-kita ang mga matitigas niyang bisig na minsan nang hinalikan ang madaliri ni Maria. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, pero mahigpit na nakatikom ang malabi niya. Maria. Aniya, mababa at mabigat ang boses. Kailangan nating mag-usap. Sumikdo ang puso ni Maria. Hawak ng mahigpit ang kanyang mga gamit, panglinis na parang sandata. Nilingon niyang likod niya. Tinatansya kung makakatakbo siya. Huwag mo nang subukan. Sabi ni Gabriel na para bang nabasang isip niya. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon. Nanginginig ang mga labi niya pero hindi siya umatras. Nandito ako para maglinis, sir. Yun lang. Sinungaling. Isang hakbang pasulong ni Gabriel. Matalim ang tingin na parang kayang silipin ng kanyang kaluluwa. Matagal na akong naghintay, Maria. Hinayaan kita, pero tapos ng paghihintay. Biglang huminto ang mundo ni Maria. Alam niya. Alam niya. Nasaan ang mga anak ko, Maria? Sigaw ni Gabriel. Matalim ang boses na parang salamin na nabasag. Nasaan sila? Sabihin mo sa akin. Umatas siya ng isang hakbang. Nanginginig ang hininga. Umiyak ang kanyang mga mata. Pero kinagat niya ang kanyang labi. Pilit na pinipigilang bumigay. Nagdilim ang tingin ni Gabriel at dahan-dahan siyang lumapit. Sabihin mo sa akin ngayon o ako mismong hahanap sa kanila. Nagdart ang mga mata ni Maria papunta sa pinto. Malapit lang ito. Ilang talampakan mula sa kanya. Pero harang ni Gabriel ang daan. Parang sasabog ang puso niya sa kaba. Lahat ng instinct niya nagsisigaw na tumakbo. Pero parang nakabaon ng mga paa niya sa sahig. Huwag mong gawin to, Gabriel. Pakiusap niya. Halos bulong na lang ang boses. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Mag-usap? Inulit ni Gabriel. At tumawa ng mahina pero matalim. Parang punyal na tinutusok ang bawat salita. Binigyan kita ng pagkakataon na mag-usap 5 taon nang nakalipas, Maria. Pero anong ginawa mo?
Tumakbo ka. Hindi lang yun. Nagnakaw ka rin sa akin. Isang hakbang na naman siya palapit. Parang isang hayop na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Ngayon, sabihin mo sa akin. Dahan-dahan, mariin ang bawat salita. Nasaan sila? Nagkandara pang hininga ni Maria. Hawak siya ng matinding kaba. Ligtas sila, Gabriel. Yun lang ang mahalaga. Kumuyom ang panga ni Gabriel at malakas na bumuga ng hangin sa ilong. Parang hayop na galit. Ligtas? Ligtas sa akin? Ako ang ama nila, Maria. May karapatan ako sa kanila. Sumabog ang boses niya. Gumalaw pa ang mga dingding ng kwarto sa lakas ng kanyang sigaw. Nanginig ang balikat ni Maria, kasabay ng pagbagsak ng kanyang maluha. Napakatagal niya ng matapang, pero ngayon, unti-unti nang nababasag ang kanyang pader. Mga anak ko sila, Gabriel. Ako nagpalaki sa kanila. Ako nagbantay tuwing gabi kapag may sakit sila. Ako nagtrabaho ng doble-doble para lang may mapakain sa kanila. Hindi ka pwedeng basta nilang bumalik at kunin sila dahil gusto mo. Umalingangaw sa kwarto ang boses niya, bawat salita puno ng puot at pagmamahal. Naghele ang dibdib niya habang hinihingal. Saglit, may nakita siyang nagbago sa mukha ni Gabriel. Parang bubigat ang tingin niya, pero mabilis din itong nawala. At sinong nagbigay sa'yo ng karapatan, Maria? Marin ang boses ni Gabriel, pero mababa na at puno ng panganib. Hindi ikaw ang pwedeng magdesisyon kung may karapatan pa ako sa kanila. Dugo ko sila. Mabigat na katahimikan ang sumunod. Nanginginig ang kamay ni Maria habang pinupunasan ng maluha sa pisngi. Alam niyang hindi niya ito matatalo sa ganitong usapan. Hindi ganito. Tama ka, sagot niya. Basag-basag ang boses. Dugo mo sila. Pero hindi sapat ang dugo para maging ama ka, Gabriel. Parang sinuntok si Gabriel sa dibdib. Napatigil siya. Bahagyang bumuka ang bibig. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Nagtitigan sila. At alam niyang hinintay niyang bawiin niyang sinabi. Pero hindi niya iyon binawi. Deserve nilang higit pa sa pangalan mo. Deserve nilang mahalin at pahalagahan. Hindi basta ang kinin na parang gamit. Mas matibay ang boses niya ngayon. Mas matatag. Parang nawala ng takot. Kung gusto mong maging ama, Gabriel, patunayan mo. Pagtrabahuhan mo. Parang kulog na bumalot sa kwartong bigat ng sinabi niya. Parang napatigil ang mundo. Nagbukas ng bibig si Gabriel para magsalita, pero walang lumabas na salita. Tinitigan niya si Maria na parang ngayon niya lang ito nakikita. At bigla siyang tumawa. Pero hindi ito masayang tawa. Ito'y mapait, hungkag, at puno ng pagdududa. Iiling-iling siya habang nakahawak sa bewang, nakatitig pa rin kay Maria. Alam mo, Maria? Aniya, mababang boses, pero matalim pa rin. Palagi kang marunong dumiretso sa sagot, ano? Pero hindi siya umatras. Hindi na ngayon. Pagbalik sa bahay, nakaupo si Maria sa sofa, kasama si Lina. Nakabaon ng mukha niya sa kanyang mga palat. Alam niya na. Bulong niya, garal-galang boses. Umupo si Lina sa tabi niya. Marahang hinihimas ang likod niya. Gaano ka kasigurado? Inangat ni Maria ang mukha. Namumula at namamaga ang mga mata sa kakaiyak. Sinabi niya mismo, Lina. Tiningnan niya ako ng diretso at tinanong kung nasan ang mga anak niya. Alam niya, Lina. Alam niya ang lahat. Nipis na linyang nabuo sa labi ni Lina. Halatang nag-iisip. Sige. Anong plano natin? Plano? Mariing sagot ni Maria. May halong inis at pagod. 5 taon na akong tumatakbo, Lina. Pagod na ako. Wala na akong plano. Wala na akong lakas.
Nakasubsob siya. Nakapatong ang masiko sa tuhod. Nakayuko na parang wala nang natitirang lakas sa katawan. Kung ganun, panahon na para gumawa ng bago. Madiing sabi ni Lina, matibay at puno ng determinasyon. Hindi na tayo tatakbo, Maria. Kung gusto niya makita ang mga anak niya, sige. Pero sa mga kondisyon mo, hindi sa kanya. Parang biglang sumiklab ang isang apoy sa dibdib ni Maria. Isang alab na matagal nang namatay. Pero ngayon ay muling nag-apoy. Umupo siya ng tuwid. Pinunasan ng maluha gamit ang manggas ng kanyang suot. Sa mga kondisyon ko. Ulit niya. Matigas ang boses. Tumitig siya kay Lina, puno ng bagong lakas. Tama ka. Gagawin natin ito sa paraan ko. Magdamag silang nagplano. Pinag-usapan ang bawat posibleng sitwasyon. Bawat galaw na maaring gawin ni Gabriel. Suriin ang lahat. Ang kanyang ipon, mga legal na karapatan, at custodial rights. Hindi magandang hitsura ng sitwasyon. Pero ito na ang simula. Kinabukasan, ginawa ni Maria ang pinakamahirap na tawag sa kanyang buhay. Hello? Ako to. Sabi niya, hawak ng migpit ang cellphone na halos maputla na ang madaliri niya. Kailangan natin mag-usap. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang boses na pamilyar at malamig. Sabihin mo kung kailan at saan, Maria. Mabilis ang tibok ng puso niya pero hindi siya nanginig. Mamayang gabi, sa bahay ko. Walang abogado, walang banta. Tayong dalawa lang. Isa pang katahimikan at pagkatapos, sagot niya. Darating ako. Mabilis ang pagdating ng gabi. Bawat ingay mula sa labas ay nagpapakabog sa dibdib ni Maria. Silip siya ng silip sa orasan. 7:58 p.m. 2 minuto. Nasa kwarto ang kanyang mga anak. Tahimik na naglalaro ng larong. Binuo ni Lina para maaliw sila. Nakatayo si Lina malapit sa bintana. Matalim ang tingin. Parang lawin na nag-aabang ng biktima. Kahit isang galaw mula sa labas, handa siyang magbigay ng babala. Biglang huminto ang puso ni Maria. Napatingin siya kay Lina. At sa isang tinginan lang, nagkaintindihan na sila. Tumayo si Lina, alerto, at matatag ang tindig. Parang kwerdas ng pana na handang pakawalan. Dahan-dahang lumapit si Maria sa pinto. Sinusubukang panatilihing mahinahon ng hininga. Pero hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata at dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon siya. Si Gabriel Montenegro. Nakatayo siya sa pintuan. Suot ang isang itim na coat na bagay sa kanya. At bahagyang magulo ang buhok dahil sa malamig na hangin ng gabi. Matindi ang titig niya kay Maria. Matalim at hindi kumukurap. Parang hinintay na isara niya ang pinto sa kanyang mukha. Pero hindi niya ginawa. Pasok ka, sabi ni Maria. Isang hakbang sa gilid para bigyan siya ng daan. Tumingin-tingin si Gabriel sa paligid. Parang isang mabangis na hayop na sinusuri ang kanyang teritoryo. Naglakad siya papasok. At bawat segundo ay lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Nanatili si Lina malapit sa bintana. Titig na titig kay Gabriel na parang handang saluhin ang bawat kilos nito. Nakita siya ni Gabriel pero hindi siya pinansin. Buong atensyon niya ay nakatutok kay Maria. Nasaan sila? Tanong niya. Malamig pero matatag ang boses. Hindi umatras si Maria. Diretso siyang tumingin sa kanya. Ligtas sila. Yun lang ang dapat mong malaman sa ngayon. Napatingin si Gabriel sa kanya. Bakas ang pagniwi ng kanyang panga. Hindi ako pumunta dito para makipaglaro, Maria. Ako rin. Sagot ni Maria. Matatag ang boses at malamig ang tingin. Sinabi mong gusto mong mag-usap, kaya magsalita ka. Isang hakbang paabante si Gabriel. Titig na titig sa kanya. Hindi nagpapatalo.
Hindi ako alis hanggat hindi ko sila nakikita. Nanggigil si Maria. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Makikita mo sila kapag sinabi ko. Hindi isang segundo bago yun, Gabriel. Umangat ang sulok ng labi ni Gabriel. Isang ngiti na walang bahid ng saya. Ganyan ka pa rin. Mahilig kang subukan ng pasensya ko. Nagmukhang masikip ang kwarto. Parang dalawa silang nasa isang maliit na hawla. Parehong malalakas na pwersa na nagpapanggaan. Kung ganun, mukhang pareho nating makukuha ang gusto natin. Sagot ni Maria, malamig at matatag ang boses. Makikita mo sila, pero sa mga kondisyon ko. Tumahimik ang kwarto. Ramdam ang tensyon na parang lintik na nag-aabang ng kidlat. Nakatitig lang si Gabriel sa kanya. Parang may nahanap na sagot sa kanyang muka. At tumawa siya. Pero hindi masayang tawa. Ito'y mapait, hungkag, puno ng panlilibak. Iling siya ng iling. Nakahawak sa balakang habang patuloy na nakatitig kay Maria. Palagi kang magaling dumiretso sa sagot, Maria. Sabi niya, puno ng himig ng pagod at galit. Pero hindi na umatras si Maria. Hindi na siya Maria na madaling takutin. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! At palagi kang magaling manakot, Gabriel. Sagot niya, ang bawat salita ay parang palaso na tumutusok sa hangin. Pero ngayong gabi, hindi na ako natatakot. Parang tambol na pandigma ang tibok ng puso ni Maria sa kanyang dibdib. Parang sinisikipan ng lupit ang kanyang lalamunan at hirap siyang makapagsalita. Nakataon ang mga mata ni Gabriel sa kanya. Matalim. Parang mga punyal na nakatarak sa kaluluwa niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bulong ni Maria. Halos hindi marinig ang sarili niyang boses. Lumapit si Gabriel. Binabawasan ang distansya sa pagitan nila. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. At may halong galit at pagkakanulo ang makikita sa kanyang mga mata. Huwag mo akong pagsisinungalingan, Maria. Akala mo ba? Hindi ko alam. Nakita kita noon. At nakita ko rin sila. Naputol ang hininga ni Maria. Parang sinakal ang kanyang dibdib ng kaba. Pero hindi siya umatras. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang sarili. Kilala niya si Gabriel. Alam niyang kapag nagduda ito, hindi siya titigil hanggang makuha niyang katotohanan. Hindi sila sa'yo, Gabriel. Singhal niya. Mariing titig ang binigay sa kanya. Wala kang karapatan na dumating dito at mag-utos sa akin. Umigting ang panga ni Gabriel. Bahagyang tumagilid ang ulo niya. At dahan-dahang lumabas ang isang ngiting walang halong saya. Hindi akin? Nakita ko yung bata, Maria. Kamukhang kamukha ko nung edad niya. Bumaba ang boses niya sa isang malamig na bulong. At kapag napatunayan kong akin sila, ipapaalam ko sa buong mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang mas mahigpit niyang hinawakan ang basahan na parang hawak niyang sandata. Iniwan mo ako, Gabriel. Iniwan mo akong walang bahay, walang pera, walang tulong. Wala kang karapatang questionin ang ginawa ko pagkatapos nun. Sandaling lumambot ang mga mata ni Gabriel. Pero kasing bilis ng pagliwanag, bumalik ulit ang pagiging matigas. Hindi ko alam, Maria. Hindi ko alam na buntis ka. Malalim ang buntong hininga niya. Mabigat ang boses na puno ng pagsisisi. Kung alam ko lang, hindi sana ako umalis. Napangisi si Maria. Pilit pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata. Huwag kang magkunwaring bayani, Gabriel. Pinili mo yun. Ikaw ang may kasalanan. Tuminding katahimikan.
Parang sumisikip ang hangin sa paligid, puno ng sakit at galit na matagal nang hindi na ilalabas. Lumakad si Maria paatras, pero mabilis siyang hinawakan ni Gabriel sa pulso. Hindi masakit, pero mahigpit. "Makinig ka sa akin." Madiin niyang sabi, titig na titig sa mga mata ni Maria, na parang may hinahanap doon. Katotohanan o awa. "Kung sila nga ang mga anak ko, may karapatan akong makasama sila. Hindi mo pwedeng ipagkait yun sa akin." Bumigay ang boses ni Maria habang pilit niyang hinihila ang braso palayo. "At kapag sinubukan mong kunin sila sa akin, Gabriel, isinusumpa kong pagsisisihan mo yun." Ding dong! Biglang tumunog ang doorbell. Parang tumalo ng puso ni Maria papunta sa kanyang lalamunan. Napatitig si Gabriel sa pinto. Kumunot ang noo. "May inaasahan ka ba?" Tanong niya, matalim ang boses. "Wala kang pakialam." Mariing sagot ni Maria bago siya nagmamadaling pumunta sa pinto. Pero nang buksan niya ang pinto, para siyang sinampal ng malamig na hangin. Dalawang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa tapat niya. Walang emosyon ang kanilang mga mukha. Matigas na parang bato. Ang mas mababa sa kanila ay naglabas ng badge. Kasabay ng malamig at autoridad na boses. "Maria Velasquez, nandito kami sa ngalan ni Ginoong Gabriel Montenegro. Sumama ka sa amin para sa investigasyon kaugnay ng isang legal na usapin." Halos mawala ng hangin si Maria. "Anong legal na usapin? Wala akong kasalanan." Hindi kumurap ang lalaki. "Malalaman natin yan kapag sumama ka sa amin." Nilingon ni Maria si Gabriel. Nakatingin lang ito. Nakakrus ang mga braso at isang malamig na ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Parang nag-uutos ng walang sinasabi. "Sinet up mo ako." Bulong ni Maria, punong-puno ng galit at pagkakanulo. "Ginawa kong kailangan kong gawin." Malamig na sagot ni Gabriel. "Sinabi ko sa iyo, Maria, tapos ng paghihintay ko." Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang nakatingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan nagtatago ang kanyang mga anak. Parang sinasakal ang dibdib niya at nararamdaman niya ang mga luha na papalabas na, pero hindi siya susuko. "Hindi ako aalis. Hindi kasamang mga anak ko." Madiin niyang sabi, matatag ang kanyang boses. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki. Tumango ang isa at sinabing, "Sige, isama mo sila. Pero kapag nanlaban ka, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa." Mabilis ang tibok ng puso ni Maria habang papasok siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Naghanap ang kanyang mga mata ng paraan ng pagtakas. Bintana, likurang pinto, anuman, pero wala. Lumapit si Lina, puno ng pagkabahala ang mukha. "Anong nangyayari, Maria? Sino yung mga yon?" "Problema." Mahinaong sagot ni Maria. Walang oras na ipaliwanag pa. Yumuko siya at niyakap ang kanyang mga anak. "Leah, Leo, Lucas, makinig kayo kay Mami, okay? Aalis tayo sandali. Gusto kong maging matapang kayo, ha? Kaya niyo ba yun para kay Mami?" Tahimik na tumango ang tatlong bata. Halatang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. "Saan tayo pupunta, Mami?" Tanong ni Leo. Nanlalaki ang mga mata sa kawalan ng kasiguruhan. Mabigat ang dibdib ni Maria, pero ngumiti siya ng kaunti at hinalikan ang noo ni Leo. "Sa isang ligtas na lugar. Pero gusto kong manatili kayong malapit sa akin, ha? Huwag kayong bibitaw." Kinuha niya si Leia at binuhat. Sabay hawak sa kamay ni Leo at Lucas. Paglabas nila sa kwarto, naghintay ang dalawang lalaking nakaitim na suit. May nakaparadang itim na SUV sa labas ng bahay. "Walang kalokohan, Ginang Velasquez." Babala ng isang lalaki habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Masamang tingin ang binigay ni Maria. "Huwag ninyong hawakan ng mga anak ko. Sumusunod ako."
Pumasok siya. Kasunod ang kanyang mga anak na parang mga inakay. Pansin niyang nakalak agad ang pinto ng SUV at tinted ang mga bintana. Wala siyang makikita sa labas. Sa dulo ng sasakyan, nandun si Gabriel, nakaupo at mataman siyang pinagmamasdan. Walang sinasabi, pero ang tingin niya ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Kumuyom ang mga kamao ni Maria. Akala mo ba, makokontrol mo ako ng ganito? Umangat ang kilay ni Gabriel. Hindi ito tungkol sa kontrol, Maria. Tungkol ito sa pagbawi. Pumikit si Maria. Pinipigilang pumatak ang mga luha. Ito palang simula. Ang itim na SUV ay pumasok sa isang mahabang, paikot-ikot na daan na napapalibutan ng perpektong inayos ng mga hardin. Sa dulo ng daan, bumungad ang isang engrandeng mansyon na parang palasyo. Mga haliging marmol, malalawak na terasa, at matataas na bakal na tarangkahan na parang mga rehas ng kulungan. Napakapit si Maria sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay parang hinigpitan ng kadena ang kanyang puso. Nasaan tayo? Tanong niya, malamig at walang laman ng boses. Tumingin si Gabriel sa kanya, diretso ang tingin. Bahay. Parang suntok sa sikmura ang bigat ng salitang iyon. Bahay. Ang lugar saan siya lumaki. Ang Montenegro State. Hindi pa siya nakapunta rito kahit kailan. Pero maraming beses niya nang narinig ang kwento tungkol sa yaman, karangyaan, at mga panganib ng lugar niya ito. Huminto ang SUV at bumukas ang mga pinto. Nauna si Gabriel na bumaba. Binubotones ang kanyang suit na parang papasok lang siya sa isang ordinaryong pulong. Si Maria, na natiling galit. Mahigpit na hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Mami, natatakot ako. Bulong ni Leia habang hinihila ang manggas ni Maria. Lumod si Maria sa harap ng kanyang anak. Pilit nang ngumiti kahit mabigat ang dibdib niya. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mami. Hindi kita pababayaan. Ikinawit ni Leia ang kanyang mga braso sa leeg ni Maria. Kasabay ng mga marahang hikbi, tumayo si Maria. Matibay ang tindig. Hindi niya ipapakita ang takot. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Labas! Utos ng isa sa mga lalaking nakaitim. Senyas na dapat na silang bumaba. Masikip ang kanyang dibdib, pero itinaas niya ang kanyang ulo. Pinakawalan niya ang isang matatag na buntong hininga at bumaba ng SUV. Lumabas na hawak ang mga kamay ni Leo at Lucas habang buhat si Leia sa balakang. Dinala sila sa loob ng mansyon. Sa ilalim ng kanilang mga paa, malamig ang marble na sahig. Walang kahit anong tunog maliban sa echo ng kanilang mga yabag. Walang imik ang lahat. Pang-apat na tingin ni Maria. Nakita niya ang isang babae sa itaas ng grandeng hagdan. Suot nito ang isang makinis na pulang bestida na parang sinadyang idisenyo para magmukhang reyna. Ang kanyang titig ay matalim, malamig, at puno ng paghusga. Maligayang pagbalik, Gabriel. Sabi ng babae na may kasamang ngiting kasing lamig ng yelo. May dala kang mga bisita. Mukhang masaya. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Maria. Alam niya kung sino siya. Ang ina ni Gabriel. At base sa hitsura ng kanyang mga mata, malinaw na hindi siya natutuwa sa kanilang presensya. Parang may yelong gumagapang sa likod ni Maria. Ang titig ng babae ay parang talim na dumadaan sa hangin. Matalas. At nararamdaman niya iyon sa kanyang kalamnan. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Alam ni Maria kung sino siya. Gabriel, anong klaseng circus ang dinala mo sa bahay ko? Ang boses ng babae makinis. Parang seda na hinaluan ng lason. Itinuwid ni Gabriel ang kanyang suit. Ang kanyang mukha ay malamig at kalmado. Walang bakas ng takot. Ina, kilalanin mo si Maria Velasquez at ang aking mga bisita. Umangat ang kilay ng matanda at lumapit ang tingin nito kay Maria. Tapos sa tatlong bata na mahigpit na nakakapit sa kanya. Napapikit si Maria. Pilit na kumukuha ng lakas para manatiling matatag.
Pinagbasdan sila ng babae. Parang inaalam kung anong klase silang uri. Mga bisita? Ha? Sabi ng matandang babae. At unti-unting ngumisi. Pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Hindi sila mukhang bisita. Para silang mga palaboy na pumasok sa bahay ng hari. Mahigpit na kumuyom ang kamao ni Maria. Pero dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Mga anak ko sila. Respetuhin mo sila. Madin ang bawat salita niya, diretso at matapang. Tumagilid ang ulo ng matanda. Tinitigan siya ng malamig at mapanuring mga mata. Mga anak? Nakakatawa. Nakakagulat na mukhang hindi nabanggit ni Gabriel ang malit na detaling yan. Nilagyan niya ng diin ang salitang maliit na parang wala itong halaga. Napatingin siya kay Gabriel at may halong panunumbat ang tingin. Kung may mga tanong ka, itanong mo sa akin, ina. Matigas na sagot ni Gabriel. Umusod ng isang hakbang sa harapan ni Maria. Parang ini-screen siya mula sa ina nito. Ito ay usapin ko. Usapin mo? Gabriel, kapag dinala mo sila sa bahay ko, usapin ko na rin ito. Sagot ng matanda, matalim at may bigat. Sinabi ko sa iyo noon, ang bahay na ito ay walang puwang para sa mga pananagutan. Parang kidlat ang tama ng mga salita sa dibdib ni Maria. Pananagutan. Ganun ba ang tingin niya sa kanila? Mga pabigat? Kung hindi kami welcome dito, aalis kami. Madiin ang sagot ni Maria habang hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang mga anak. Hindi ka aalis. Malamig na putol ni Gabriel. Hindi siya tumingin kay Maria. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang ina. Wala ni isa sa inyo ang aalis. Nanginig ang dibdib ni Maria, pero hindi niya ito ipinakita. Ramdam niyang panginginig ng makamay ni Lia, kaya marahan niya itong niyakap ng mahigpit. Gabriel, mariing sabi niya, titig na titig sa kanya. Kung gusto mong makulong kami dito, kailangan mo nang gumamit ng kadena. Umigting ang panga ni Gabriel. Alam niyang matigas si Maria, pero hindi siya uurong. Sasabihin ko ito ng isang beses lang, Maria. Aniya, malamig ang bawat salita. Hindi mo ako may tataboy ngayon. Naramdaman ni Maria na parang sinarhan ang buong mundo. Nakatayo siya sa gitna ng mansyon ng mga Montenegro. Hawak ang kanyang 3 anak. Habang nakapalibot sa kanyang malamig na hangin ng kayamanan at kapangyarihan. Sa itaas ng hagdan, matalim ang tingin ng matandang babae. Nakangiti ito, pero malinaw na hindi ito ngiti ng isang ina. Ito ay ngiti ng isang reyna na alam niyang siya ang may kontrol sa bawat galaw ng kanyang kaharian. Nagsalita ulit ang matanda. Huwag kang masyadong komportable, iha. Sa bahay na ito, walang nakakawala nang hindi nasusugatan. Sa malakas na tunog ng pagbagsak ng mabibigat na pintuan ng Montenegro State, parang sinaliuhan ng kapalaran ni Maria at ng kanyang mga anak. Tumunog ang eko nito sa buong mansyon, katulad ng tunog ng martilyo ng isang hukom na naghuhusga. Mabilis at mababaw ang kanyang paghinga. Habang ang utak niya ay nag-iisip ng paraan para makatakas. Ang grandeng bulwagan ay kasing lamig ng matriarka na namumuno rito. Ang marble na sahig ay parang nagyalong lawa at ang matataas na bintana ay nagpapasok ng liwanag na mas kahawig ng mga spotlight kaysa sa sikat ng araw. Saan mo sila ilalagay, Gabriel? Tanong ng matanda, bahagyang ikiniling ang ulo patungo kay na Maria at sa mga bata. Ang titig niya ay parang isang lawin na nagmamasid kung kailan sasalakay. Nanigas ang panga ni Gabriel. Dahan-dahang tumapik ang madaliri niya sa kanyang tagiliran. Sasama sila sa akin. Tumaas ang kilay ng matanda. Halatang nainsulto sa sinabi ng anak. Tila nagiging matapang ka na, anak. 5 taon kang nawala. At ngayon, mukhang kinalimutan mo na kung sino ang tunay na may kontrol dito.
Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Ramdam ang bawat salitang binitaw ng matandang babae. Napatingin siya kay Gabriel. Tahimik na nagtatanong, "Bakit mo ito ginagawa?" Pero hindi siya sinulyapan ni Gabriel. "Hindi ko kailangan ng basbas mo, ina." Malamig na sagot ni Gabriel. "Hindi ito bukas para pag-usapan." Isang mahinang tawang kumawala sa labi ng matandang babae. "Oh, mahal kong anak. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay bukas para pag-usapan." Dahan-dahang siyang yumuko at itinuon ng malamig yung mga mata kay Maria na para bang siya ay may isang mantsa sa mamahaling carpet. "At ikaw, iha, tandaan mong mabuti yan." Itinaas ni Maria ang kanyang baba. Tinakpan ang takot sa likod ng tapang. "Hindi ako natatakot sa'yo." Sumiklab ang katahimikan sa silid. Parang alon na biglang bumagsak. Maging si Gabriel ay nagulat sa tapang ni Maria. Dumilim ang mga mata ng matandang babae. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Dapat matakot ka." Naupo si Maria sa gilid ng kama sa guest room. Yakap-yakap ang kanyang mga anak na nagtipon sa paligid niya. Napakagara ng kwarto. Masyadong malaki, masyadong marangya para sa simpleng buhay na kinalakihan nila. Ang setlang kumot at makakapal na carpet ay nagpapadama sa kanya ng mas matinding pagkailang. "Mommy, dito na ba tayo titira habang buhay?" Tanong ni Leia. Nanginginig ang boses. Mahigpit siyang niyakap ni Maria at maraang hinagod ang buhok ng anak. "Hindi, baby. Sandali lang tayo rito. Inaayos lang ni Mami ang lahat." Hinila ni Lucas ang manggas ng kanyang damit. "Mommy, siya bang daddy namin?" Parang sinakalang puso ni Maria. Nilingon niya si Leo. Tahimik pero may mga tanong sa kanyang mga mata. Mga tanong na hindi niya masagot. Masyado silang matalino para sa edad nila at alam niyang hindi niya sila kayang lokohin. Siya ay isang tao mula sa nakaraan ni Mami." Sagot ni Maria. Maingat ang bawat salita. "Pero walang kukuha sa inyo. Naintindihan niyo? Walang makakaagaw sa inyo mula sa akin." Tumango ang tatlo. Isa-isa niyang hinalikan ang kanilang mga noo. Sabay bulong. "Mahal na mahal ko kayo. Walang sino man ang makakakuha sa inyo." Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa nightstand. Napatalon si Maria at napatingin sa screen. Hindi ito isang hindi kilalang numero. Si Lina. "Nasaan ka? 2 beses na akong tumatawag." Ani Lina. May halong takot at pagkabahala ang boses. "Nasa bahay ni Gabriel." Pabulong na sagot ni Maria. Panay ang sulyap sa pinto. "Dinala niya kami rito kasamang mga bata. Hindi ko alam kung anong binabalak niya, Lina." "Ano? Maria, umalis ka dyan. Alam mo kung anong ginagawa ng mga taong katulad niya kapag napapalibutan sila." Kinagat ni Maria ang labi niya habang pinagmamasdan ng paligid ng kwarto na parang may makikita siyang sagot. "Alam ko, Lina. Alam ko. Pero hindi na ako pwedeng tumakbo. Pagod na ako kakarating at kakalayo." "Kung ganun, maging handa ka." Sagot ni Lina, mariing boses. "Dahil kapag naamoy ni Gabriel ang takot, tapos ng laban mo." Tumibok ng malakas ang puso ni Maria. Hindi ako natatakot sa kanya. Pero alam niyang hindi yun ang totoo. Lumipas ang mga oras, pero hindi siya makatulog. Parang ayaw magpahinga ng kanyang isip. Halos suminto ang puso ni Maria. Tumapit siya sa pinto. Tumingin sa kanyang mga natutulog na anak at dahan-dahang binuksan ang pinto ng 1 pulgada. Si Gabriel. Maluwag ang kanyang tie at mas madilim kaysa sa dati ang mga mata niya. "Kailangan nating mag-usap." "Hindi ngayon, Gabriel," sabi ni Maria. Sinubukang isarang pinto pero naharang niya ito gamit ang kamay. "Ngayon," aniya, matatag pero hindi galit. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok.
Iniisip mo siguro na kaaway mo ako, hindi ba? Tanong ni Gabriel. Nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Nagkrus ang braso ni Maria. Hindi ba? Sumikip ang mga mata ni Gabriel. Halatang naiinis. Kung gusto ko kayong saktan, hindi ko na kayo dinala rito. Tumingin si Maria sa mga anak niya bago muling binalingan si Gabriel. Bakit mo kami dinala rito, Gabriel? Pwede mo naman kaming pabayaan na lang. Hinagod ni Gabriel ang kanyang buhok. Parang nawawalan ng kontrol. Dahil may natuklasan ako, Maria. Isang bagay na binago ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Anong ibig mong sabihin? May kinuha si Gabriel sa bulsa at iniabot kay Maria. Isang maliit, nakatuping papel. Nanginginig ang madaliri ni Maria nang buksan niya ito. Paternity test. Positive. Parang huminto ang mundo ni Maria. Wala kang karapatang gawin ito. Bulong niya, nanginginig sa galit. Silang mga anak ko, Maria. Mga anak natin. Pinunit niya ang papel. Galit na galit. Akala mo ba, dahil sa papel na yan, makukuha mo sila? Makukuha mo ako? Lumambot ang mga mata ni Gabriel. Hindi, pero binibigyan ako ng karapatan na maging ama nila. Umigting ang panga ni Maria, puno ng galit at hinanakit. Hindi mo sila makukuha, Gabriel. Hindi ko sila ibibigay. Lumapit si Gabriel, titig na titig sa kanya. Hindi kita kinuha para kunin sila, Maria. Kinuha kita para manatili. Nagsimula ng kumulo ang tensyon. Parang bulkan na malapit ng sumabog. Nahati si Maria sa pagitan ng pagmamahal, tiwala, at pagnanais na mabuhay. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay kailangang harapin ang katotohanan ng kanyang mga pagkakamali habang nilalabanan ng kontrol ng kanyang ina. Ang huling kumprontasyon ay hindi na maiiwasan at walang sino man ang makakaalis dito nang hindi nagbabago. Kumakalabog ang ulan sa malakas na salamin ng Montenegro Estate. Bawat patakay parang orasan na nagbibilang ng huling segundo. Pero mas malakas pa ang bagyo sa loob ng mansyon. Nakatayo si Maria malapit sa fireplace. Nakayakap ang mga braso sa kanyang sarili habang pinapanood si Gabriel na naglalakad pabalik-balik. Bawat yapak niya ay mabigat, puno ng tensyon. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga at matalim ang kanyang mga mata. Hindi natitinag, hindi sumusuko. Akala mo ba? Kaya mo lang iwagayway ang papel na yun at biglang magiging ama ka nila? Matapang na tanong ni Maria. Matatag ang boses pero nagliliyab ang mga mata. Sa tingin mo ba? Ganun ang kadali, Gabriel? Tumigil sa paglalakad si Gabriel at hinarap siya. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Maria. Hindi ito madali, Maria. Pero itong katotohanan. At tapos na akong tumakbo mula rito. Tapos ka nang tumakbo? Tumawa si Maria, mapait at puno ng sakit. Akong tumatakbo ng 5 taon, Gabriel. Habang ikaw ay nakatira sa mga tore ng salamin. Ako'y nagtataguyod ng mga anak mo. Pinapakain ko sila. Dinadamitan ko sila. Pinalaki ko silang mag-isa. Hindi mo pwedeng biglang lumitaw dito at magkunwaring bayani. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Gabriel, pero nanatiling matibay ang kanyang tindig. Hindi ako pumunta dito para maging bayani, Maria. Nandito ako para maging ama nila. Ama? Tumawa si Maria, pero puno ng galit at pagkabigo. Hindi sapat ang DNA para maging ama, Gabriel. Ang amang nagpapalipas ng gabi para mag-alaga ng may sakit na anak. Ang nagpapahid ng sugat sa tuhod. Ang nagbabasa ng kwento tuwing matulog. Nasaan ka nung lahat yun? Hinagod ni Gabriel ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Parang sinusubukang pigilan ng sarili. Hindi ko alam, Maria. Kung alam ko lang. Pero hindi mo alam. Sigaw ni Maria.
Isang hakbang papalapit sa kanya. Ang kanyang mga matay, puno ng luha, na pilit niyang pinipigilan. At ngayon, gusto mong kunin sila mula sa akin? Gusto mong kunin sila? Na parang sila'y mga gamit na pwede mong angkinin? Hindi siya kumurap. Hindi ko sila inaangkin, Maria. Inaako kong responsibilidad ko. Tumahimik ang buong silid. Bigat ng katahimikan na parang buhos ng ulan sa labas. Ang tanging naririnig ay ang pagputok ng kahoy sa fireplace at ang malayong dagundong ng kulog. Umatras si Maria papunta sa pinto. Maling desisyon ang pagpunta rito. Hindi ko dapat ginawa to. Pero bago pa siya makalakad, bumukas ng malakas ang pinto. Ina! Sigaw ni Gabriel. Boses na parang sirena ng babala. Pero huli na. Pumasok ang matriarka, kasunod ang dalawang lalaki na kaitim na suit. Nagniningas ang galit sa kanyang mga mata. At ang ngiti sa kanyang mukha ay parang ngisi ng isang ahas. Huwag kayong titigil para sa akin. Sabi ng matandang babae, habang sinusuyod ng tingin si Gabriel, si Maria, at ang direksyon ng kwarto ng mga bata. Naghihintay lang ako kung kailan mo tatapusin ang iyong pagpapanggap, Gabriel. Ina, lumabas ka. Ang boses ni Gabriel ay parang bakal, matalim, at hindi mapipigilan. Ngunit nakatutok ang mga mata ng matriarka kay Maria. Hindi hanggang hindi tayo nagkakasundo ng maayos. Lumapit siya at dahan-dahang sumulyap sa kwarto kung saan natutulog ang mga bata. Matagal na nating pinapatagal ito, Gabriel. Agad gumalaw si Maria. Itinapat ang sarili sa pagitan ng matanda at ng hallway papunta sa mga bata. Nag-aapoy ang kanyang puso at ang kanyang mga mata ay parang isang leon na nagpuprotekta sa kanyang mga anak. Huwag kang lalapit sa kanila. Tumaas ang kilay ng matriarka pero hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ganun ba? Akala mo ba kaya mo akong pigilan, iha? Binalingan niyang isa sa mga lalaking nakasuot. Dalhin sila rito. Huwag kang maglalakad. Sumabog ang boses ni Maria, malakas parang dagundong ng leon. Isang hakbang pa lang ang nagagawa ng lalaki nang biglang humarang si Gabriel. Ang kanyang bisig ay parang kidlat na pumigil sa galaw ng lalaki. Subukang mong lumapit sa kanila at titiyakin kong hindi ka makakalakad ulit. Banta ni Gabriel, nag-aapoy ang kanyang galit. Nagdalawang isip ang lalaki. Tumingin siya sa matriarka, naghihintay ng utos. Mrs. Montenegro. Ngumuso ang matandang babae, biglang nanigas ang kanyang mukha. Huwag mo siyang pakinggan. Nakalimutan na ni Gabriel kung sinong may kontrol dito. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Bawat hakbang ay puno ng otoridad at kapangyarihan. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang presensya niya. At parang natakot ang lahat ng tao sa kwarto. Ako ang may kontrol ngayon, ina. Kung sa tingin mo, papayagan kitang hawakan sila. Nakalimutan mo kung sino ako. Sandaling nanahimik ang matriarka, pero hindi nawalang kasamaan sa kanyang mukha. Oh, alam ko kung sino ka, Gabriel. Sagot ang matriarka, puno ng laso ng boses. Isang hangal. Isang hangal na pinayagang manaig ang puso kaysa sa utak. At iyan, anak ko, ang magiging sanhi ng pagbagsak mo. Biglang tumingin siya kay Maria at doon ay biglang lumitaw ang lahat. Palagi kang mahina sa mga bagay na sirang-sira. Bulong ng matriarka, galit na galit ang boses pero puno ng puot. At dahil sa babaeng ito, mawawala sa iyo ang lahat. Patuloy na umaalulong ang bagyo sa labas. Parang kanyo ng dagundong ng kulog na gumugulong mula sa kalayuan. Sa loob ng Montenegro Estate, tahimik ang labanan. Pero kasing matindi ng unos sa labas, naupo si Maria sa gilid ng kama, mahigpit na nakayakap sa kanyang mga anak na magkakatabing natutulog. Pinagmasdan niya ang pinto, hinahagod ang buhok ni Leah, habang ang puso niya ay parang pinipiga. Isang mahinang katok. Nadigas ang katawan niya. Sino yan? Tanong niya. Nanlalaki ang mga mata
Ako to. Sagot ni Gabriel, mahina pero matatag ang boses. Hindi siya sumagot. Nagbaha ng alaala ang kanyang isipan. Ang bawat salita, bawat sugat na idulot ng mga pangyayari. Ayaw niyang buksan ang pinto. Hindi matapos ang lahat ng ginawa niya. Pero may mahinang tinig sa loob niya na bumulong. Hindi siya kaaway. Huminga siya ng malalim. Pinilit ang sariling huwag matakot. Marahan niyang inabot ang kamay sa kandado at ini-unlock ito. Pagbukas ng pinto naroon si Gabriel. Basta mula ulo hanggang paa, gusot ang sut at kita ang pagod sa kanyang mga mata. Wala siyang sinabi. Hindi siya gumalaw. Tahimik siyang pumasok. Marahang tiningnan ang mga natutulog na bata sa kama. Unti-unting lumambot ang kanyang tingin. Kamukha mo sila. Mahinang sabi ni Gabriel, garalgal at mabigat ang boses. Buong panahon, nagtataka ako kung bakit parang kilala kita nung araw na nakita kita sa hotel. Pero hindi ikaw nakita ko, Maria. Sila. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Nanginginig ang kanyang boses. Huli na, Gabriel. Umiling siya. Lumapit ang isang hakbang. Hindi pa. Hindi pa huli. Para sa kanila. Para sa atin. Pinalot ng katahimikan ng silid. Isang katahimikang mabigat at puno ng sakit at pag-asa. Hindi ako perpekto, Maria. Hindi ko kailanman sinabi na perpekto ako. Sabi ni Gabriel, bahagyang nanginginig ang boses. Pero lalaban ako para sa kanila. Para sa'yo. Kung papayagan mo ako. Parang hinihiwa ang puso ni Maria. At kung hindi kita payagan? Tanong niya, puno ng galit at sakit. Lumuhod si Gabriel sa harapan niya. Tumitig sa kanyang mga mata na parang may hinahanap na katotohanan. Kung hindi mo ako papayagan, Maria, lalaban pa rin ako para sa kanila. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Maria. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at kasabay ng isang mahinang hikbi. Tuluyan na siyang bumigay. Sa labas, humupa ng bahagya ang ulan. Ang kulog ay parang paalis na sa malayo. Pero ang bagyo sa pagitan nila ay nagsisimula pa lang. Natulala si Maria. Parang nagyalo sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay nakabitin sa pagitan ng kawalan ng tiwala at pag-asa. Nakalood si Gabriel sa harapan niya. Ang mukha nito ay walang bahid ng pride. Ang lahat ng pagmamalaki na kilala niya sa lalaking ito ay tuluyan ng naglaho. Sa loob ng 5 taon, siya lang ang lumaban para sa kanyang mga anak. Siya lang ang nagdadala ng bigat ng pagiging ina at ama. Pero ngayon, narito si Gabriel. Nag-aalok na dalhin ang kalahati ng bigat na iyon. Pero kaya ba niyang magtiwala? Narinig ko ng mga salitang yan noon, Gabriel. Mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Mga pangakong iniwan lang ako nung mahirap na ang laban. Humigpit ang panga ni Gabriel. Mariin niyang tinignan si Maria. Hindi ako sila, Maria. Nandito ako. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Maria. Dinantayan ng malaking kamay niya ang maliit niyang kamay. At hindi na ako aalis. Tumingin si Maria sa kanilang mga kamay. Kumakabog ang dibdib niya sa dami ng emosyon. Hindi lang akong pinapangakuan mo, Gabriel. Pati sila. Tumingin siya sa kama kung saan mahimbing natutulog si Nalia, Leo at Lucas. Mga inosenteng mukha na walang alam sa gulo sa pagitan ng kanilang mga magulang. Tumingin din si Gabriel. At doon, unti-unting bumigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang nabura ang lahat ng kasiguruhan at napalitan ng pananagutan. Alam ko. Mahinang sabi ni Gabriel, puno ng pagkakaintindi. At handa na ako para doon. Huminga ng malalim si Maria, pilit na pinapakalmang kanyang sarili. Kung saktan mo sila, Gabriel, kung masira mo sila, hindi ko gagawin. Puto ni Gabriel, matatag ang kanyang boses. Ipinapangako ko sa'yo. Pero ang mga pangako ay hindi na sapat para kay Maria. Patunayan mo.
Sabi niya. Hinila ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Gabriel. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at tumitig sa kanya ng diretso. Huwag kang magsalita. Patunayan mo. Tumayo si Gabriel. Diretso ang tingin, hindi umurong. Gagawin ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Maria ang bahagyang init ng pag-asa. Pero alam niya ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Isang maling galaw ay tuluyan nitong mawawasak. Kinabukasan, humalimuyak sa kusinang amoy ng pritong itlog at mantikilya. Tumatawa si Leah habang tinutulungan sina Lucas at Leo na haluin ang pancake batter. Nakaupo si Maria malapit sa lababo. Pinupunasan ng mga kamay gamit ang dish towel. Tahimik na pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Parang normal. Ang kanyang mga matay na patingin sa lalaking nasa kusina, si Gabriel. Naka-roll up ang manggas nito at may bahid ng harina ang mga kamay habang tinutulungan si Leo na ibuhos ang pancake batter sa kawali. Nakangiti siya, tahimik pero maliwanag ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Maria sa kanyang mga anak. Anak ko, anak namin. Napalunok siya. Ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, siyang lahat para sa mga batang ito. Ina, ama, tagapagtanggol, tagapagbigay. Pero ngayon, nakikita niya silang tumatawa kasama si Gabriel. At doon, naramdaman niya ito. Ginhawa. Hinawakan niyang gilid ng countertop. Humigpit ang kapit niya rito. Huwag kang masanay, Maria. Bulong niya sa sarili. Aalis din siya. Palaging umaalis sila. Mami! Tingnan mo! Tawag ni Leia. Pinalingon si Maria. Nakita niyang pancake na hugis puso na hawak ni Leia. Ginawa ni Daddy para sa'yo. Parang tinamaan ng pana si Maria. Daddy, natural na natural ang pagkakasabi ni Leia. Parang itong pinakasimpleng bagay sa mundo. Nagustuhan mo, Mami? Tanong ni Leia, nakangiti, puno ng pag-asa. Pilit nang umiti si Maria. Hinagod ang buhok ng anak. Oo, baby. Napakaganda. Sinalubong niya ang tingin ni Gabriel. At sa isang saglit, nakita niyang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa pagkatalo. Takot na mawala sila. Ang kapayapaan ay panandalian lamang. Bandang tanghali, isang katok sa pintong naghatid ng malamig na kilabot sa likod ni Maria. Huwag mong buksan. Mariing sabi ni Maria, mas matalim ang boses kaysa sa inaasahan niya. Nagtamang tingin nila ni Gabriel at kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Sino yan? Tanong niya, dahan-dahang lumapit sa pinto. Huwag na huwag mong buksan. Ulit ni Maria, mabilis na pumesto sa harap ng pinto para pigilan siya. Pero huli na. Pag-ikot pa lang ng kandado ni Gabriel, bumukas ng malakas ang pinto. At doon bumungad si Mrs. Evelyn Montenegro. Tumapak siya papasok na parang reyna na in-inspeksyon ng kanyang kaharian. Kasunod niyang 2 lalaki na kaitim na suit. Ang mga matay malamig at matalim. Ang isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting kayang patigilin ang araw. Oh, tingnan niyo ito, sabi ni Evelyn. Dumadaan ang mga mata niya mula kay Gabriel, kay Maria, at sa mga batang naglalaro sa sahig. Napakagandang eksenang isang maliit na pamilyang masaya. Nanigas ang mukha ni Gabriel at kitang bigat ng tensyon sa kanyang panga. Ina, hindi ka welcome dito. Hindi ito bahay mo, Gabriel. Sagot ng matriarka at sinuliapan si Maria na parang dumilag sa ilalim ng kanyang sapatos. At lalong hindi ito bahay ng babaeng yan. Umalis ka. Ang boses ni Gabriel ay parang bakal, matalim at hindi mapipigilan. Tumayo siya sa harapan ni Maria, parang pader na umaharang
sa matriarka, sa kanyang mga anak. Hindi mo pwedeng gawin to. At bakit hindi? Malamig na ngumisi si Evelyn. Dumudulas ang kanyang mga salita na parang lason. Alam mo ba? Hawak mo ng lahat ng kontrol, Gabriel. Iniisip mo bang pagmamahal ang magtatanggol sa'yo? Sinulyapan niyang mga batang naglalaro sa sahig at doon kumunot ang kanyang noo. Iniisip mo bang mas malakas ang pagmamahal kaysa kapangyarihan? Mabilis na kumilos si Maria. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga anak. Ginawang pananggalang ang sarili. Umalis ka, Ginang Montenegro. Wala kang karapatang nandito. O mga tangkilay ni Evelyn at isang malupit na ngising gumuhit sa kanyang mga labi. Walang karapatan? Iha, mali ang iniisip mo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maria. Unti-unting nagdidikit ang kanilang mga mata. Ikaw ang walang karapatan dito. Wala kang hawak na pagmamayari. Wala kang proteksyon. Isang pirma lang. At mawawala sa iyo ang lahat. Ang bawat salita ay parang punyal na bumabaon sa puso ni Maria. Pero hindi siya umatras. Kung ganun, kailangan mo akong labanan para makuha to. Ikinalulugod ko, sabi ni Evelyn. At dahan-dahang lumapit pa, parang ahas na gumagapang papalapit. Masarap panoorin ng mga nagmamagaling na ina na nagkukunwaring malalakas. Subukan mo. Matatag na sabi ni Maria, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Pero papansinin mo, hindi ako natatakot sa iyo. Lumalim ang ngiti ni Evelyn, pero sa pagkakataong ito, nagniningning sa kanyang mga mata ang kasamaan. Enjoy mo na lang ang larong pamilya, Iha, dahil susunugin ko ito hanggang sa pinakapundasyon. Kinagabihan, naupo si Maria sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang ulo. Sa tabi niya, marang hinihibas ni Lina ang kanyang likod. Dahan-dahan, parang pinapakalma siya. Gagawin niya yun, Lina. Garagal na sabi ni Maria, punong-puno ng takot ang kanyang boses. Kukunin niyang mga anak ko. Hindi niya magagawa yun. Matatag na sagot ni Lina. Hinigpitan pang hawak sa balikat ni Maria. Hanggat nasa tabi mo si Gabriel, hindi niya magagawa yun. Umiling si Maria, puno ng luha ang kanyang mga mata. Anak niya si Gabrielina. Palaging pipiliin niyang ina niya. Palaging ganon. Sigurado ka ba dyan? Mahina pero matatag na tanong ni Lina. Dahil mula sa nakikita ko, hindi siya tumitingin kanino paman, kundi sa'yo at sa mga bata mula nang dumating siya. Napatingin si Maria sa pinto ng kwarto. Naririnig niyang boses ni Gabriel sa hallway. Sinasabihan ng mga bata ng isang bedtime story bago matulog. Naririnig niyang halakhak ni na Leo, Lucas, Leia. Bumigat ang kanyang puso sa bigat ng nararamdaman. Takot ako, Lina. Amin ni Maria. Parang nabasag na siya. Hindi ko kayang mawala sila. Hinawakan ni Lina ang kanyang balikat, kasabay ng pagtingin sa kanya ng diretso. Kung takot ka, lumaban ka, Maria. Madiin niyang sabi. Lumaban ka, kagaya ng palagi mong ginagawa. Pero ngayon, hindi ka na nag-iisa. Malamig at walang buhay ang silid ng lupon. Madingdingay gawa sa salamin. At ang malamig na liwanag mula sa ilaw ay nagpaparamdam ng kalungkutan. Sa dulong bahagi ng lamesa, naroon si Evelyn Montenegro. Nakaupo ng diretsyong-diretso at isang ngiting kasing talim ng basag na salamin ang nasa kanyang mukha. Pumasok si Gabriel, kasabay ng kanyang abogado. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanyang ina. Anong meron dito, ina? Matigas na tanong ni Gabriel. Ngumisi si Evelyn, kinuha ang isang makapal na sobre at itinapon ito sa mesa. Simple lang, Gabriel. Aniya, malamig ang boses. Mga papeles ng custody. Nag-file ako para sa emergency guardianship ng mga bata. Epektibo kaagad. Halos sumabog ang mundo ni Gabriel.
Hindi mo pwedeng gawin yan. Ngumiti si Evelyn, pero mas malamig pa sa yelo ang tingin niya. Panoorin mo. Sa bawat salita, parang naririnig ni Gabriel ang pagbagsak ng bawat pader na itinayo niya. Wala kang karapatan. Mariing sabi ni Gabriel, kumukulo ang galit sa ilalim ng kanyang boses. Hindi mo pwedeng kunin sila. Naningkit ang mga mata ni Evelyn at bumakas ang ngiti sa kanyang mga labi. Anak, matagal ko nang ginagawa ang mga bagay na hindi ko pwedeng gawin. Mabagsik ang pagdinig sa korte. Bawat pagkakamali ni Maria ay inilabas at binulgar. Ang kanyang kahirapan, ang kanyang mga trabaho, at ang kanyang desperasyon, lahat ng hirap, at pagsusumikap niya para itaguyod ang kanyang mga anak, ay pinakita bilang kapabayaan. Ngunit biglang tumayo si Gabriel. Ang boses niya ay malakas, malinaw, at hindi matitinag. Nakatayo ako sa tabi ni Maria. Umalingango ang boses niya sa loob ng korte, parang kulog na bumalot sa buong silid. Hindi na siya nag-iisa. Tahimik ang buong korte. Lahat ng matay nakatutok sa kanya. Nagtagpo ang tingin ni Maria at Gabriel. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na may nagbago. Hindi lang siya lumalaban para sa mga bata. Lumalaban siya para sa kanya. Isang malakas na hampas ng martilyo mula sa hukom. Ang kustudiya ng mga bata ay mananatili kay Maria Alvarez. Walang matibay na dahilan para baguhin ang tagapangalaga. Parang biglang nabunutan ng tinik si Maria. Pumagsak ang luha sa kanyang mukha. Hindi niya na napigilan. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ligtas na kayo. Bulong ni Gabriel malambot at puno ng katapatan. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naniwala si Maria. Nakaupo si Maria sa tahimik na sala. Hinihimas ang malambot na buhok ni Lia. Sa wakas, mahimbing nang natutulog ang mga bata, mahina, at kalmado ang kanilang paghinga. Mas magaan ang pakiramdam ni Maria. Mas magaan kaysa sa naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip. Ang hatol ng hukom, parang kanta na ayaw niyang kalimutan. Ang kustudiya ay mananatili kay Maria Alvarez. Ngumiti siya, isang ngiti ng tagumpay at kaginhawaan. Tiningnan niya si Gabriel na nakasandal sa counter ng kusina. Nakapamulsa at nakatingin sa kanya. Para bang siya lang ang taong mahalaga sa mundo. Ibang init na nakita niya sa mga mata ni Gabriel. Hindi niya ito kinasanayan. Pero sa gabing ito, hindi siya umiwas ng tingin. Nanalo tayo. Bulong ni Maria kasabay ng isang mabigat na buntong hininga. Sa wakas, nanalo tayo. Lumambot ang ekspresyon ni Gabriel. Hindi Maria. Ikaw ang nanalo. Lumapit siya. Dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Tinulungan lang kitang makuha ang matagal mo nang nararapat. Napalunok si Maria. Naramdaman niyang bigat ng katapatan sa boses ni Gabriel. Hindi niya alam kung paano harapin ang ganitong uri ng sinseridad. Iniling niyang ulo. Pinilit itagong luhang gustong tumulo. Hindi ko ginusto na umasa sa iba, Gabriel. Lumuhod si Gabriel sa harap niya. Inilagay ang kanyang mga kamay sa tuhod ni Maria. Alam ko, pero kahit ang pinakamalalakas na tao ay nangangailangan ng sandalan minsan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Maria ang hilaw na katotohanan sa mga mata ni Gabriel. Paano kung iwanan mo rin kami? Paano kung isang araw, magbagong isip mo? Hindi kumurap si Gabriel. Hindi ko gagawin. Mariin ang boses niya, puno ng kasiguruhan. Pagod na akong tumakbo, Maria. Mula sa'yo, mula sa kanila, mula sa lahat. Tapos na ako sa pagtakas. Nanikip ang lalamunan ni Maria. Sa unang pagkakataon, naniwala siya. Hindi dahil sa mga salita niya, kundi dahil sa nakita niya. Sa mga mata ni Gabriel, walang kasinungalingan doon. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Sa harap niya, naroon ang isang lalaking nakahanap ng
kanyang tahanan. Ang kapayapaan ay hindi nagtagal. 2 araw pagkatapos ng hatol ng korte, humintong isang itim na kotse sa harapan ng apartment ni Maria. Sumilip siya mula sa mga blinds ng bintana at biglang bumigat ang kanyang dibdib. Si Evelyn. Nanigas ang kanyang panga. Hindi ngayon. Bulong ni Maria, hawak-hawak ang blinds. Lumabas si Gabriel mula sa sala. Kitang pagbabago sa ekspresyon niya nang makitang mukha ni Maria. Anong nangyari? Tanong niya, mabilis na lumapit. Nandito siya. Itinuro ni Maria ang kotse sa labas. Ang nanay mo. Biglang umigting ang panga ni Gabriel. Kitang-kitang mga ugat sa kanyang leeg, habang mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Diretso siyang naglakad papunta sa pinto, puno ng galit, at layunin ang bawat hakbang. Gabriel, sandali. Mabilis na hinawakan ni Maria ang braso niya. Kapag lumabas ka ng galit, gagamitin niya iyon laban sa'yo. Gusto niyang mawala ka sa kontrol. Huminga ng malalim si Gabriel. Pilit pinapakalmang sarili. Pero kita pa rin ang tensyon sa kanyang katawan. Sobra na siya, Maria. Kailangan na itong matapos. Bumukas ang pinto bago pa man niya mahawakan ng hawakan. Oh, mabuti at pareho kayong narito. Sabi ni Evelyn. Nakangiti pero ang kasinungalingan sa kanyang mukha. Parang ahas na may ngiting matamis. Tinignan niya si Maria mula ulo hanggang paa. Halatang hinuhusgahan siya. Napakaaliwalas naman ng eksena. Hindi bagay sa'yo, Iha. Tumawid ang braso ni Maria. Kita sa mukha niyang matinding determinasyon. Kung nandito ka para magyabang, nasasayang lang ang oras mo, Evelyn. Hindi, Iha. Tinaas ni Evelyn ang kanyang kilay. At sa isang matamis pero malamig na ngiti, nagbigay siya ng huling babala. Nandito ako para bigyan ka ng isang huling pagkakataon. Lumapit ang tingin niya kay Gabriel. Umuwi ka na, Gabriel. Iwanan mo ng kalokohang ito. Patawarin kita. At mabubura natin ang kahiyan na idinulot ng sitwasyong ito. Lumalim ang tingin ni Gabriel at parang mga punyal ang kanyang mga mata. Sa tingin mo, iiwan ko ang pamilya ko? Ang mga anak ko? Hindi sila ang pamilya mo. Singhal ni Evelyn na walang ngiti sa kanyang mukha. Sila ay abala. At ang mga abalay nagpapahina sa'yo. Lumapit si Maria. Diretso ang tingin. Mali ka, Evelyn. Hindi kaming nagpapahina kay Gabriel. Itinas niya ang kanyang baba, matatag at matapang. Kaming nagpapalakas sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maria na nagbago ang ekspresyon ni Evelyn. Hindi ito galit. Ito'y inggit. Pero mabilis na bumalik ang kasamaan sa kanyang mukha. Mataas ang paglipad mo, Maria. Malamig na sabi ni Evelyn habang papasok sa kanyang kotse. Pero kapag bumagsak ka, sigurado akong hindi ka masasalo ni Gabriel. Sumakay siya at mabilis na umalis ang kanyang kotse. Iniwan sa likuran ang babala na parang eko na nagbabantang unos. Kinagabihan, nakaupo si Maria sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo habang pinagmamasdan ng kalsada sa ibaba. Tahimik na nakaupo si Gabriel sa tabi niya. Walang imik, pero naroroon. Hindi siya mali. Bulong ni Maria, malayo ang tingin at puno ng bigat ang boses. Ang mga kagaya ko, hindi dapat nananalo, Gabriel. Ang mga kagaya ko, hindi dapat nakakaranas ng masayang wakas. Sumilay ang kirot sa mga mata ni Gabriel, pero hindi siya kumontra. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Maria. Kung ganun, baka oras na para baguhin natin yan. Tumingin si Maria sa kanya at sa kanyang mukha naroon ang pag-aalinlangan at takot. Paano kung tama siya? Paano kung bumagsak ako? Hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa kanyang kamay. Sasaluhin kita, bawat pagkakataon. Nanginig ang labi ni Maria, pero dahan-dahang siyang tumango.
Sa gabing iyon, pinili niyang maniwala kahit para lang sa gabing iyon. 3 linggo ang lumipas. Isang sulat ang dumating para kay Gabriel. Nakasilyo ang isang sobre sa may gintong palamuti. Isang disenyo na alam niyang galing lang sa isang tao. Si Evelyn. Hinawakan niyang sobre na parang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Nakatingin si Maria mula sa kabilang panig ng kusina. Kita sa mukha niyang pag-aalala. "Bubuksan mo ba yan?" Tanong ni Maria. Sinusuri ang bawat kilos ni Gabriel. Umiling siya. Hindi inalis ang tingin sa sobre. Kung galing sa kanya, lason yan. Ngunit nanatili ang sulat sa ibabaw ng mesa. Parang isang hamon na naghintay ng tugon. Pagsapit ng hating gabi, hindi niya na napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. At pagdampi ng kanyang mga mata sa laman ng liham, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. "Maria," tawag niya, basag at garal-galang boses. "Kailangan mong makita to." Mabilis na lumapit si Maria. Kitang kaba sa kanyang mukha. "Ano yan?" tanong niya. Pilit na kumakapit sa kaunting lakas ng loob na meron siya. Inabot ni Gabriel ang papel. Nanginginig ang kamay niya. Habang inaabot ito, binasa ito ni Maria. At bawat linya ay parang pabigat na nakapatong sa kanyang dibdib. Bumagal ang kanyang hininga at bigla siyang napatingin kay Gabriel, puno ng pagkabigla at takot ang kanyang mga mata. "Nagsampa ulit siya ng kaso." Bulong ni Maria, mahina at nanginginig ang boses. "Pero ngayon, sinasabi niyang hindi tayo karapat-dapat maging mga magulang." Napaluhod si Maria. Hindi kinayang bigat ng balita. Mabilis siyang sinalo ni Gabriel. Hawak siya ng mahigpit. "Hindi siya mananalo, Maria." Madiin niyang sabi, buong tiwala sa kanyang boses. "Hindi siya mananalo." Pero kahit si Gabriel ay hindi kayang itago ang takot na unti-unting sumisiksik sa kanilang dalawa. Dahil sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na nagbibiro si Evelyn. Malamig at mabigat ang hangin sa loob ng korte. Mas malamig pa ito kaysa sa noong huling beses narito si Maria. Ramdam niyang malamig na hangin sa kanyang balat, pero mas malamig pa ang takot sa kanyang puso. Nagsalita ang abogado ni Evelyn. Binabanggit ang bawat pagkakamali ni Maria na parang listahan ng kasalanan. Ilang trabahong mababang kita, hindi maayos na kondisyon ng tirahan, at mahal na hukom. Wala siyang legal na karapatan sa mga batang ito. Nanginginig ang kamay ni Maria habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Gabriel sa ilalim ng mesa. Naramdaman niyang mga kuko niya na kumakapit sa kanyang balat, pero hindi siya bumitiw. Nang tawagin si Gabriel, tumayo siya. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at lakas na parang isang mandirigma. Naharap sa isang laban na hindi niya planong matalo. "Ang mga batang ito ay akin. Mahal na hukom." Malakas at malinaw na sabi ni Gabriel, puno ng otoridad ang boses. "Biological, legal, at emotional. Alam ko kung anong itsura ng tunay na kapabayaan. At hindi yun si Maria Alvarez. Siyang kanilang bayani." Natigilan ang lahat sa silid ng korte. Tumigil ang bawat bulong, ang bawat kilos. Lahat ng matay nakatuon kay Gabriel. Kitang-kita ni Maria ang pagbagsak ng ekspresyon ni Evelyn. Parang biglang nagbagong kulay ng kanyang mukha. Ang babaeng laging kontrolado ay ngayon ay parang naubusan ng lakas. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at tumingin sa kanilang dalawa. "Mananatili ang kustudiya kay Ginong Montenegro at Ginang Alvarez." Tinanggihan ng korte ang petisyon ni Evelyn Montenegro. Parang bumagsak ang mundo ni Evelyn. Tumunog ng malakas ang paggalaw ng upuan niya habang mabilis siyang tumayo. "Hindi pa tapos to!" sigaw niya, galit na galit. "Naririnig mo ba ako, Maria? Hindi pa tapos to!" Mabilis na humakbang si Gabriel. Humarang sa pagitan ni na Evelyn at Maria. "Tapos na ito, ina." Diretso niyang tiningnan si Evelyn, punong-puno ng tapang at kasiguruhan ang kanyang boses. Tumingin si Evelyn kay Gabriel, kitang matinding galit
at pagkabigo sa kanyang mga mata. Hindi mo alam kung anong gyerang sinimulan mo, Gabriel. Hindi ko kailangang malaman. Sagot ni Gabriel. Alam ko kung paano ito tatapusin. Dahan-dahang umatras si Evelyn, pero kita pa rin ang galit sa bawat hakbang niya. Hindi siya nanalo ng ganun-ganun lang. Nang makalabas na si Evelyn, migpit na niyakap ni Gabriel si Maria. Ramdam niyang bigat ng biglaang mawala mula sa kanilang mga balikat. Tumulo ang luha ni Maria. Pero sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaluwagan. Tapos na. Bulong ni Gabriel habang niyayakap siya ng mahigpit. Tapos na, Maria. At sa wakas, naniwala si Maria na totoo iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo si Maria sa tabing dagat kasama ang kanyang mga anak. Si Leia ay masayang nagtatampisaw sa mababaw na tubig. Si Leia ay tumatakbo at hinahabol ang mga alimasag, habang si Lucas ay abala sa paggawa ng kutsilyong buhangin na halos kasing taas niya. Mainit ang sikat ng araw na dumadampi sa kanyang balat, at ang simoy ng dagat ay nagdadala ng halimuyak ng asin at kalayaan. Lumapit si Gabriel. May dalang tasa ng kape. Nakangiti siya, malambot, at mapayapa ang kanyang ekspresyon. Maganda, hindi ba? Tanong niya, nakatingin din sa mga bata. Pinanood ni Maria ang kanyang mga anak. Bahagyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Oo, maganda. Bulong niya, puno ng pagmamalaki at ginhawa. Marahan siyang niyakap ni Gabriel mula sa likod. Inilapit siya sa kanya. Naramdaman ni Maria ang tibok ng puso niya sa kanyang likuran. Matatag. Palaging naroroon. Ligtas na tayo, Maria. Mahina niyang sabi habang hinahalikan ang kanyang sentido. Wala nang takbuhan. Yumuko si Maria at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinayaang lumubog sa kanyang puso ang bawat salita. Niyakap siya ng init ng kanyang mga salita at pinunan ang mabitak sa kanyang pagkatao na matagal niya nang dala. Wala nang takbuhan. Inulit ni Maria, nakatingin sa kanyang mga anak na masayang tumatawa at naglalaro sa alon. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Maria ang tunay na kapayapaan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa sa laban. Ngayon, may pamilya na siya. At iyon ang nagbago ng lahat. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.